Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. J. Ruiz ng topic natin for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay King Josiah. So siya ay apo ni Manasseh at anak ni Haring Amon. So nung nakaraan ay ating natalakay kung paanong ang mga ninuno niya ay gumawa ng kasamaan at gumawa ng hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos. Pero dito, sa ating devotion, ano ba yung kanyang buhay at paano ba siya namuhay sa kanyang paghahari sa bayan ng Judah. So, andito pa rin tayo sa Southern Kingdom at tinatalaki natin yung mga hari sa Kingdom of Judah. At matatagpuan natin ang ating devotion sa 2 Chronicles verse 34, verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, si Josiah ay 8 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari ng 31 taon sa Jerusalem. Kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakad sa mga landas ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa sapagkat sa 8 taon ng kanyang paghahari, samantalang siya ay bata pa, kanyang pinasimulang hanapin ang Diyos ni David na kanyang ninuno at sa 12 taon ay kanyang pinasimulang linisin ang Judah at Jerusalem sa matataas na dako, mga sagradong poste, mga larawang inukid at mga larawang hinulma. So dito ay ating makita na itong hari na to ay 8 years old pa lamang ay naging hari na. Isipin natin yun, kung ang isang bata ay sa murang edad ay naggamit na ng Diyos sa pangmakalangit at para maluwalhati ang ating Panginoon. So dito rin ay kung itutuloy natin ang istorya ay nagkaroon siya ng rediscover doon sa aklat sa covenant ni Moises, at makikita natin dito na ang sinasabi dito ng talata ay nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng revival doon sa kanyang paghahari at dahil sumunod siya sa salita ng Panginoon. So pagdating dito ay ating makita na yung book of the law na isinulat ni Moises ay nandun yung mga pangako, mga pagpapala at sumpa na dapat danasin ng Judah pero hindi yun pinaranas sa kanila ng Diyos. At dito rin ay ating makita na siya bilang hari kahit bata pa lamang ay hindi natakot at nilabanan talaga yung corruption, hindi lamang dun sa government nila, maging sa spiritual na buhay ng bawat individual sa kanyang pinamumunuan. So sa atin bilang mga tao, ito ay mahalaga na maintindihan natin na tayo ay maging masunurin sa salita ng ating Panginoon. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.